ako'y naghahanap ng maitatanong. But about the mga pagkilos ng demonyo ay medyo mayroon na po akong alam dahil ako po ay ng alliance kay Father B. Arellano. Wow! Yes. That was 14 years ago po. Kasi Wow. 2012 siya nagpunta dito. Idol ko Ngayon yan. po, Father, hindi na po yun ang tanong ko. Kasi medyo marami na po akong alam dyan. Ang tanong ko ngayon, Father, kasi nag-iisip ako, ano kaya tatanong ko kay Father? Bigla po ngayon nag-occur sa aking isipan ng tanong na ito. Kasi po, actually, mayroon po akong maliit na grupo dito sa Augsburg, Germany. Yun po. So, ang karamihan po sa kanila ay actually follower mo. Follower mo, Father, no? Follower of Christ. So, sa maliit kong grupo na ito, ako po ang nagtatag nito. But actually, through the promptings ng Holy Spirit po, no? Hindi yung gusto ko lang. So, ngayon, dahil sila ay follower mo, narinig po nila ako kasi, so of course, nagwo-worship po ako, no? So, nung nagwo-worship ako, ito po yung naging issue dito no, sa grupo ko. May nagsabi po sa akin. Sabi po, Sister Emma, sabi ni ganito, no? Napakinggan nila kay Father, say po, na yan daw pag nag-give of tongue ka, sabi nila, ay demonic daw yan. Po. So ngayon, since ito po ay isang napakalaking pagkakataon na, although alam ko po, dahil ang mga exorcist priest po talaga, even Father Bing Arellano, no, ay nagbabawal, no, na yung gift of tongue, ano. But I know in my heart na alam ko po ang akin pong, kasi kay Jesus na nag-worship ka, nagsasabi ka. Actually, Father, one time, sa Pilipinas po, umuwi ako, yung aming parish priest doon, actually, namatay na po siya. Si Monsignor yun po. Sabi niya sa akin, Emma, sabi niya close po ko sa akin yun. Emma, sabi niya sa akin, meron ka bang gift of tongue? Natanong niya po ako. Sabi ko, Father, hindi lang yung gift of tongue ko naman. Sabi ko sa kanya, okay, sige. Halika, niyaya niya po ako sa isang maliit din na charismatic group. And then, may tinawag po siya doon na, tawagin mo ay kayong bata. Sabi niya, maybe this young boy is around 13 or years old hanggang 15 maybe, no? Ngayon, sabi niya sa akin, nung tinawag na po yung bata, Emma, sabi niya na, sige, mag-give of tongue ka. Sabi sa akin po, ano. Sabi ko, teka muna, Father, uusal muna ako ng panalangin. Hindi ko yan basta-basta ako nagagawa. Sabi ko sa kanya. So ako po yan tumahimik sandali. And then, maliit lang naman po yung aking gift of tongue. And then, ayun po, sabi niya doon sa bata, sige, sabi niya po sa bata, ano sinabi niya? May gift of ano pala yung bata po, interpretation, ano? So, sabi po ng bata, nag-worship po siya, nagpupuri po siya, at nagpapasalamat sa Diyos. Yun po ang sabi ng bata. Now, Father, since napaka-delikado po talaga naman itong gift of tongue, ano po? Kasi marami naman talaga. Gift of tongue, tapos murang-mura. So, ito kasi, ito po, Father, ano po ang inyong, kasi kami man dito sa grupo po namin, si Brother Johnson, ako, si Sister Tetty, nagtanong sa inyo kanina, pag nag-worship po kami, merong nag-give up tongue po kami, no? Pero hindi namin gusto, no? Basta yun dahil lumalabas. So, ano po ngayon, ngayon, ayan, mula na po sa inyo yan na aking maririnig. Kasi ang isa po ganito, may spiritual director po kami, German, ano? Time nandun po siya sa amin. At magmimisa siya. But that is only once a year po siya pumupunta. And then yun, sabi niya nung Sister Emma, kasi ako po nasa taas. Sister Emma, bilisan mo, naghihintay si Father, magbabinding prayer daw muna kayo. Tatlo po kami, yung assistant niya, na secretary din po niya. So, nag-binding prayer po kami tatlo. And then, nag-give up tongue po kami tatlo. Na-reach po yun nung maybe 3 persons po yung malapit sa amin.
Then sila po yung nagsabi na, sabi ninyo, demonic yung diabolic. Sabi nila, doon sa nag-issue po sa akin. Ayan si Father mismo, 3 sila. Nag-gift of tongues sila. So, paano niyo masasabi yan na diabolic yan? May demonic dyan. Ano po, Father, need ko po ngayong marinig mula sa inyo. For the sake din po na hindi lang ako, nung andito pa rin pong iba, na kami po ay nakakapag-gift of tongues. Thank you, Father. Salamat, Sister Emma. Maganda yung tanong mo, no? So, unang-una, may gift of tongue naman talaga. May authentic gift of tongue naman talaga. So, dito sa unang Corinto chapter 14, verse 29, ano sabi ni San Pablo? 2 or 3 who are given God's message should speak. Atas tayo sa 27 dahil mataas po ito. If someone is going to speak in strange tongues, 2 or 3 at the most should speak at one at a time, and someone must explain what is said. So, anong kondisyon ni San Pablo, Sister Emma? Ito po. So, meron talagang gift of tongue. Nandito yan 2 or 3 at the most. So, hindi na lalampas At yung magsalita ng ibang lingwahe, one at a time. And someone must explain what is said. Kapag walang mag-explain, ang sabi ni San Pablo, but if there is no one to explain it, then they should be silent in church and speak to themselves and to God. So kung walang, kapatid, walang mag-interpret, shut up. Yan ang sabi ni St. Paul. Anong nangyari ngayon sa maraming mga religious organization, kapatid? Halos lahat nag-speaking in tongue, natumba na, nawala na sa sarili. Hindi po yan naaayon dito kay St. Paul. At inuulit pa niya ito. Sabi niya, but if someone sitting in the meeting receive a message from God, the one who is speaking should stop. Hindi magsabay-sabay, kapatid. Anong nangyari? Nagsabay-sabay na po Hindi po yan utos ng simbahan at sa banal na kasulatan. Na at Protestant speaking in tongue na po yan. It is a spirit of competition na po yan. At sabi ni San Pablo, but if someone, sa 14:30, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 30, but if someone sitting in the meeting receives a message from God, the one who is speaking should stop. So, hindi magsabay po ito. All of you may proclaim God's message one by one, so that everyone will learn and be encouraged. The gift of proclaiming God's message should be under the speaker's control. So, kung wala ka ng control, hindi na yan sa Diyos. Because God does not want us to be in disorder, but in harmony and peace, as in all the churches of God's people. So, anong sabi niya? Ito po. But if anyone supposes he is God's messenger, may command na si San Pablo dito If anyone supposes he is God's messenger or has a spiritual gift, he must realize that what I am writing to you is the Lord's command. So, dapat i-prevail natin ito, Hindi ko rin sinasabi na lahat ng speaking in tongue is demonic. May authentic po, may authentic. Iilan lang po yung authentic. Marami po yan ay hindi authentic. But if he does not pay attention to this, pay no attention to him. Kapag hindi makinig ni San Pablo, So, ano ba yung utos ng simbahan? Dito po. Ano ba itong speaking in tongues? Sabi ni Pope Francis sa kanyang homily, September 1, 2025. Sabi niya, ito po yung sabi ni Pope Francis. Speaking in tongue is extraordinary gift. Ano ba itong speaking in tongue? Extraordinary gift. Dito tayo sa Lumen Gentium chapter 12. Last paragraph na ang babasahin ko. Anong sabi ng simbahan? Ito po, Lumen Gentium chapter 12. Ito po ay dogmatic constitution. Ano ba itong dogmatic constitution?
dapat lahat tayo ay tatanggapin natin ito. Because it is greater than opinion. Anong sabi ng simbahan? Extraordinary gifts are not to be sought after, nor are the fruits of apostolic labor to be presumptuously expected from their use. But judgment as to their genuinity and proper use belongs to those who are appointed leaders in the church, to whose special competence it belongs. Nor indeed to extinguish the Spirit, but to test all things, and hold fast to that which is good. So, ang punto dito, kapatid, ang extraordinary gift ay hindi dapat hihingin. Kung yung spiritual gift mo, na speaking in tongue, hinihingi mo yan, sabi ng official statement ng simbahan, extraordinary gifts are not to be sought after. Hindi yan dapat hihingin. Kung hinihingi mo yan, it is already a spiritual pride. Hindi ko po hiningi, Father. Yung nga po ang gusto kong ipaliwanag na basta-basta po yan, biglang lumabas. Ano po? So, I never dream na, Lord, bigyan mo. No, hindi po. Basta po lumabas lang na medyo, siyempre nga po sa Life in the Spirit seminar, no? Nagsisimula ka lang naman doon sa word na magsisimula ka sa Alleluia, no? Nagpupuri na kagad tayo sa Panginoon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Di po ba, no? And then, lumabas lang po yung, kaunti lang po, yun lang naman po ang aking gift of tongue talaga. Wala na po yung iba. Pero during Tama po sa yung gift of tongue mo, Sister Emma, ilan kayo mag-gift of tongue? Magsabay-sabay ba kayo? Ay, hindi po. Sa aking maliit na grupo, ako lang po dahil pag nagwo-worship po ako lang po yon sa aking maliit Pero na may grupo. translation Pero ba? Wala po kasi maliit nga lang po naman ang aking maliit lang po na hindi po yan mahaba. Wala po akong mahabang gipogtang. Yun at yun naman po yun. Na ano ko sa And sarili then, ko, yun naman po. Ito Sister Emma, ha, ang reminder ni Saint Paul, ha. Ito idalhin mo sa dasal mo, ha. Sabi niya, if there's no translation, but if someone sitting in the meeting receive a message from God, the one who is speaking should stop. At sabi niya, but if there is no one to explain it, then they should be silent in church. Kung walang interpretation, walang mag-interpret, kapatid, sabi ni San Pablo, be silent. No, be silent. Tama po yun. Very po ako sa ng simbahan, sa turo ng simbahan, at sa turo ng ating Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng mag-preach sa hindi ka sumusunod. Ang ko lang po, Father, yung po ay bigla lang naman habang nag-worship ka nga, tapos bigla naman yun po lang lalabas. So I do not intend to do it. Wala po akong sa sarili ko na gusto ko ba gawin yan? Gusto ko ba? Or what po pero talaga? Walang ang intention. kulang, sister, is the interpretation, eh. So yun ang kulang sa grupo mo. Dapat may mag-interpret. And then, kahit... Pag makaan po ako kasi ako po ay dati kay Padre Polinar, sa prayer meeting namin kay Padre Polinar, talaga after namin nag-give of tongue, siya yung nag-give of interpretation. So, napakaganda po pagkatapos. Tapos talaga po nakaka-experience kami usually na talaga yung may mga nag-give of tongue, uncontrollable tongue, at iba-iba naman niya sinasabi, ay may mga nahuhuli namin na meron siyang anting-anting. Sabihin, nag-practice ng occult, no? Usually yung po mga nag-give of tongues na tingin po namin ay ng demonyo. Parang ginagaya niya rin po kasi po itong gift ito. Pero noon po nagkaroon dito sa Roma, nung 50th anniversary ng Catholic Charismatic, yung lahat ng charismatic sa buong mundo, ay na-experience po namin na nag-give of tongue ang lahat po, iba-ibang nation, from Africa, from US, Asia. So, nagsama-sama po na nag-give of tongue. Kaya, yun po, ito po ay, meron po ba itong, ang alam ko may manual ito for guidance, ang Charis, yung office po rito sa Rome.
about gift of thanks. Kasi yung po iba nako-confuse po. Actually po, nagkaroon kami ng isa sa naging division, Padre, ay yun nga po, yung mga iba ay kasi ako po yung nagpe-prayer for healing. Sometimes I pray in tongues. Ay meron pong nagbati ko sa akin na bakit daw ako nagpe-pray in tongues. Sa level na daw po yung give of thanks. Sabi ko, bakit tinuro ng mga parang charismatic itong give of thanks kung gayon. Paki-explain nyo nga po para wag ma-confuse po ang marami sa amin. Salamat po. Salamat, Brother John. Dapat ang i-promote natin, Brother John, is the sacrament of healing. Because gift is secondary lang po yun eh. The primary is the grace of God. So, ma-deceive tayo sa dito, kapatid, sa solemn exorcism, kapatid, kahit authentic speaking ang tongue, i-renounce eh. Bakit? Para hindi ka ma-attach sa gift. Yung demonyo ay i-deceive tayo sa mga extraordinary gifts. No? Pero yung ordinary na mga gift, ang pinaka-essential, yung conversion natin, yan po ang pinaka-essential eh. At kung tayong lahat na magsabay-sabay, okay lang kung merong different nationalities. No? Puro tayo Bisaya at nag-speaking in tongue ka, puro tayo Tagalog. Para saan yan? Yung gift of tongue, para binibigay ng Panginoon yan, totoo na may authentic, kapatid ha, hindi ko sinasabi na automatic kapag may gift of tongue ka. Kaya nga, may discernment tayo eh. Kailangan na may discernment. Dito sa Solemn Exorcism, kapatid, sa page, ito po ay galing kay Father Winston Cabading. Dito po, I renounce the counterfeit charism. Yun sinasabi mo, Brother John. I-counterfeit yan, yung mga demonyo. Aawatin niya yun eh. No? Charism, mention each one. Speaking in tongues, visions, prophecy, healing. Kasali dito. So, sa healing, i-promote natin. Kaya nga, magtutalk ako. During talk ko, merong nagtatanong, maraming mga pasyente, maraming mga may sakit. Sabihin nila, Father, hindi ka mag-healing? Hindi. Go to your priest. Go to the sacrament. Because sacrament is greater than me. Kapag mag-healing-healing tayo, yung kamay ko ay alam niyo kapatid, meron akong pasyente dito na napossess talaga siya. Doon lang na-determine yung kanyang gift is counterfeit pala. Isa siyang healer din, kapatid. Anong nangyari? Pupunta siya dito dahil may speaking in tongue din siya. At hindi talaga yung speaking in tongue na parang babbling lang. Original language talaga. Nakikinig ka sa kanya, language talaga. Hindi yung babbling lang ng mga words. So, sabi ng leader niya sa grupo nila, may gift ka, kapatid. And then, hindi lang gift of tongue, ha? Gift of healing din. So, mag-heal siya with tongues, no? So, ngayon, malito tayo eh. Ano yung i-promote natin? Yung gift natin o yung sacrament na well established by Jesus? So, anong nangyari? Pumupunta siya dito, kapatid. No? Alam nyo, kapatid, walking possessed po siya. At siya ang healing, one of the healing person, gift of healing. Akala niya galing sa Diyos yun eh, dahil marami namang gumagaling eh. Di ba? So, sana po hindi tayo ma-amaze sa extraordinary gifts. No? So, i-promote natin ang sacrament talaga. Sacrament. Kahit ako, marami nag-testimony, gumaling, lumapit kami, Father. So, paulit-ulit ko, hindi po ako ang nagpagaling sa inyo because you receive the sacrament, you use the sacramentals of the church. Yan dapat yung i-promote natin eh. Dahil napasukan tayo ng protestante eh, unknowingly. So ano yung sabi ni San Pablo? Dahil sabi ni San Pablo 1 Corinthians chapter 14, kung nag-consider siya na messenger of God at hindi makinig sa tinuturo ko.
Ulitin ko pagbasa, ha? Itong unang Korinto. Basahin ko muna. Sundan nyo ako, ha? Ito yung sabi ni Apostol San Pablo. Unang Korinto chapter 14, verse 30. Si San Pablo ulitin ko, ha, may authentic speaking in tongue. Hindi ko sinasabi na wala. Hindi ko generalize, ha. Meron talagang authentic speaking in tongue. At mag-determine yan, ang appointed by the church, the expert. At sino ba yung expert sa simbahan in relation to spiritual phenomena? Hindi po yung pari. At sinong pari? Dapat po yung exorcist. Dahil yung exorcist, siya po yung ina-appoint sa spiritual phenomena. So, sa spiritual phenomena, ang expert niyan, exorcist. Hindi lahat ng pare, exorcist, di ba po? At itong energumen na lumapit sa akin, bro, marami na siyang pinagaling. Na-impress na siya eh. And then, maraming ang mga kasamahan niya, mabuti ka pa. May gift ka. May gift of tongue ka. No? At mabuti ka pa, may gift of healing ka. So, mag-healing siya, mag-speaking in tongue. Yung lumapit sa atin, bro, ang pumasok sa kanya si Asmodeus. Hayran ka. Asmodeus is the demon of lust. Si Satan, the demon of hatred. Si Lucifer, apat po yung hayrang na pumasok sa kanya. At ito pong binatilyong ito is 20 years old siya sa paglapit niya sa office natin. Hindi talaga hindi oppression, hindi din obsession, kundi total possession, no? So merong element of obsession, merong element of oppression, pero total possession yung nangyari sa kanya. At nung ni-renounce niya, kapatid, na-liberate po siya. Pinarenounce natin itong, dito ha, hindi po ako gumagamit nito ha, hindi po ako itong prayer na ito ay, ito po ang ginagamit sa lahat ng mga exorcists dito sa Pilipinas po. Ha? Dito, i-renounce natin ang counterfeit charism of, ano ba itong counterfeit charism? Speaking in tongues, visions, prophecy, heresy, extraordinary gifts so that others will, including the extraordinary gifts. Nandito po yan. So kahit authentic, i-renounce natin para mawala yung attachment natin. At hindi lang yan isa, kapatid, na dyan. Meron ding leader sa isang healing ministry, nanay pa ng pare, at marami siyang pinagaling, kapatid, using the tongue, using the vision. At nung magsagawa tayo ng simple prayer of deliverance, bro, doon, walking possessed din. At meron ding lumapit, marami po akong mga healing ministry, bro, na lumapit dito, na walking possessed. Hindi naman lahat may level of obsession, pero mga 5 po, bro. Mga leader po ito, bro. So, balik tayo kay St. Paul, bro. Si St. Paul, nagbigay na po ng precise na guidelines. Anong sabi niya? Ito po. No, kung may 2 or 3, so 27 tayo. If someone is going to speak in strange tongues, 2 or 3 at the most should speak, one at a time, and someone must explain what is said. But if there is no one to explain it, then they should be silent in church and speak to themselves and to God. Pwede ka magsagawa ng speaking in tongue sa sarili mo at sa Diyos. 2 or 3 who are given God's message should speak, while the others are to judge what they say. That if someone sitting in the meeting received a message from God, the one who is speaking should stop. Hindi magsasabay-sabay, kapatid. 2 or 3 lang, hindi lahat. Hindi lahat po.
At sabi ni San Pablo, sa huli, sabi niya, if anyone supposes he is God's messenger or has a spiritual gift, he must realize that what I am writing to you is the Lord's command. So, hindi po ito ordinary, it is a Lord's command. But if he does not pay attention to this, pay no attention to him. Huwag na kayong makinig sa kanya. So, ito po, ulitin ko, may gift of tongue na authentic at dapat yung proper authority ang mag-say, hindi po personal, never be a judge of your own. No, sa mga may gift po, dapat punta kayo dito sa office po para ma-determine natin at ma-discern natin. At ang last say niyan, sabi ng official statement ng simbahan, Lumen Gentium chapter 12, sabi niya, extraordinary gifts are not to be sought after. Hindi po hihingin. Nor are the fruits of the apostolic labor to be presumptuously expected from their use. But judgment as to their genuinity, our proper use belongs to those who are appointed leaders in the church. Sino yung magsagawa ng final test is the expert. Sino ba yung expert ng spiritual phenomena? Hindi kahit sinong pari. Dapat exorcist. So, ito po makinig po tayo sa mga season exorcist. At every year po, magsagawa tayo ng ngayong August 3 to 7, meron tayong annual formation po para ma-update po lahat ng mga exorcists. Hindi po outdated ang exorcist. So, ngayon, pupunta po ako. Attend po tayo. So, yun po yung sagot ko, Brother John. Salamat po ng marami. Padre, so talaga po, merong authentic at merong counterfeit. No? Yes. Kami po talaga na namin yung counterfeit. Pagka yung iba yung mga sinasabi niya, yung kanyang gift of tongues, talagang halata mo na there's something wrong, lalo na kung uncontrollable. Yun po. Salamat, Padre. Pero yung mga gathering po kasi, yung mga big gatherings, like the peace, ako po yung nag-a-attend ng the peace kay Boss Sanchez. Halimbawa sa Ligaya ng Panginoon, sa Elim Community, El Shaddai, nanonotice ko po na meron talagang moment na all of the people are praying in tongues. So, ayun po yung parang at saka yun nga po nung nag-gathering dito ang charismatic renewal movement ng 50th anniversary, ay merong moment na nag-praying in tongues lahat ng tao. So, ano po yung kaya gusto po namin yung manual. Siguro second session po, Padre, anuhin namin po para lalong mas mabuti pa. Pero maganda po yung inyong paliwanag, yung authentic at saka counterfeit. Malinaw na po sa amin. Salamat po ng marami, Padre. Salamat, Brother John. Padre, paumanhin po, Padre, So, napaka-importante pala po ng submission, doon sa mga gifts na yan. Anyway, Padre, yung tanong ko po, doon sa beatific, ito naman sa beatific vision, yung parang katulad nun sa mga my third eye, paano po napapatunayan ito na yung beatific vision or yung like mga image of our Mama Mary, then image of Jesus Christ, paano po ito napapatunayan na ito ay good or bad? Anyway, po doon sa gift of tongue, yung submission, napaka-importante pala po ng submission. Din yung po tanong ko, yung about beatific vision. Thank you po at salamat sa nakahabol sa tanong. Salamat, kapatid. Ang beatific vision is a supernatural gift. Hindi yan makikita natin dito dahil doon lang yan sa langit. Nakita natin face to face sa Panginoon. Pero yung vision, yung beatific vision yun Yung vision natin sa supernatural, yung mga vision, paano ba natin yung authentic? Yun po yung charism. Pero yung counterfeit ng demonyo is psychic. Nakita mo na yung parang Diyos, magpakita yung demonyo as if angel. So, paano ba natin ma-determine na yung nakita niya na Panginoon, yung mga... Dahil yung demonyo ay magpa-disguise na angel of light. So, dito po sa prayer, bro, sa closing the third eye, kahapon, may
kino-close ko yung psychic ability niya, kapatid, during the closing the 30 chakra points, nandito po yan sa ritual ng ating simbahan. Grabe, na-torture siya, kapatid. At yung makikita niya ay mga good spirits naman, mga imaginary friends, tumutulong sa kanya. Pero pretty natural pala. No? Nagsimula po itong manifestation niya during 4 years old siya. Ngayon ay 16 years old na ba siya? Dahil marami akong ina-exercise kahapon.